ng mga maraming isda dito. Okay. Kayo po ay makipag-ugnayan sa atin pong OPAG sapagkat kami po ay bumubuo ng tinatawag na samahan na mabibigyan po ng fish cage. Kasi po nakita po namin, lalong-lalo na po pagkalbog at hindi kayo makalabas, ang ginagawa po kasi ng ibang bansa, yung tinatawag pong sustainable fishing, na kung saan kapag malakas po ang dagat, ang ginagawa po nila ay meron silang mga fish cage, nag-aalaga sila ng putian o kaya nag-aalaga sila ng sibungin. At yan po, kapag inabot na ng kalahating kilo at buhay, yan po ay napakamahal ng presyo sa Maynila. Yan po ang gusto namin ibigay na hanap buhay sa inyo. Dahil alam po namin, talaga naman pong overfishing na yung dagat natin. Plus yung nagre-reklamo, aywan ko ba naman, dito naipon ang mga may-ari ng huli-huli. Ay Diyos ko po, nagre-reklamo ang Wilsons, nagre-reklamo ang Mercedes, nagre-reklamo ang Paracale, nagre-reklamo ang Panganiban. Ay Diyos ko, ang nire-reklamo mga taga-Santa Elena daw ang may mga may-ari ng huli-huli. Kaya po ako po makikipag-usap dito po sa may Barangay San Lorenzo dahil nandiyan po nag-ipon-ipon yung mga may-ari ng huli-huli. Ako po hindi ko po pinipigilan ang hanap buhay. Kaya lang ang pakiusap ko lang sa may-ari ng huli-huli. Lumayo kayo doon sa malayo yung para sa inyo at ibigay niyo yung malapit doon sa mga maliliit na mga mangingisda. Yun lang po ang aking pong pakiusap. Hindi ko po kayo pipigilan paghanap buhay. Kaya lang huwag niyo naman pong sagasaan. Minsan po yung mga bubo sinasagasaan. Nangyayari, nagagalit yung mga maliliit na mga mangingisda. Ang pinapakiusap ko po, meron naman kayong lugar na sarili nyo doon sa 15 kilometers. At ito kung papasok naman, ibigay naman natin sa mga maliliit na mga mangingisda. Kung baga lahat naman tayo kailangan mabuhay. Kaya po, sana, kayo po lang kung may huli-huli dito. Pero sana po, okay, ang pakiusap po at ito po, uulitin ko, hindi kami humahanggang sa hanap buhay dahil maraming umaasa sa hanap buhay sa ating pong karagatan. Kaya lang, siyempre, meron din naman at mas marami yung maliliit na mga mangingisda na, alam niyo po, minsan umiiyak ka sa harap ko. Kuya Dong, kami po'y sinagasaan ng mga huli-huli, yung pong mga ulambat namin nasira, yung pong mga bubobo namin nasira. Kaya ang pakiusap ko, lalong-lalo, nandito po sa Santa Elena, alam niyo yan, ang karamihan po ng mga huli-huli nandiyan po sa San Lorenzo. Siguro po, alam niyo naman yan, ano po? Kaya po, ang pakiusap ko, magtulong-tulong tayo. Ito po yung susunod na ibabalita ko. O, palagay ko naman po, alam niyo lang, nabuksan na po ang ating pong hospital. Ano po? Pinilit natin, buksan ng hospital, kahit hindi ko masyadong tapos, dahil alam po namin, kailangan nyo ng hospital dito po. Ngayon po, kung meron kayong mga emergency o konsultasyon, pwede na po kayo kumonsulta dito po sa ating Santa Elena District Hospital. Ano po ang aasahan ninyo? Yan po, magkakaroon tayo ng laboratory. So, ibig po sabihin, yung mga blood chemistry, yung pong blood at yung pong hematology, pwede na po kayo dyan. Kaya lang sa ngayon, siniset up pa natin. Ang pwede nyo pong gawin dyan, kung halimbawa meron pong konsultasyon, meron pong doktor dyan araw-araw. Pangalawa, meron na rin po tayo dyan emergency. Kung may emergency, pwede kayo pumunta o pwede nyo dalahin. At kapag kailangan dalahin naman, meron naman tayong naka-standby na ambulance para dalhin po doon sa lahit. Kaya po, asahan niyo po tuloy-tuloy natin aayusin. Pangalawa, lalagyan po natin ng X-ray, lalagyan din po natin ng ultrasound. At lalagyan din po natin, nakaprogram na maglagay din po ng dialysis center dito. Dahil
na lang. O, ito po isa pang magandang balita. Ginagawa na po yung water system natin. Magsimula sa Mount Cadig, dire-diretso na po ang tubig, ang tubo, hindi lalakad hanggang sa poblasyon. At yun pong phase 1, ang phase 1 po niyan ay 140 million na nanggaling kay Senator Padilla. Si Senator Robin po, pinakiusapan ko magbigay ng 140. Hindi naman po tayo nabigo. Yan na po yung ginagawa ngayon. Nagawa na yung dam, nagawa na po yung filtration, at nagsisimula na po ang tubo pupunta dito po sa poblasyon. Ngayon po, dire-diretso naman sa highway. Dahil yan po ay may kadugtong na 60 million na nahingi naman natin sa luwa, sa Local Water Works and Utility Administration. At ito pong taon na ito, hiningan po natin ulit kay Senator Padilla na magkaroon ng additional yung phase 2 na naglalagay naman po ng additional 80 million. Ang kasama po doon sa 80 million, kasama na po yung mga barangay pagtubo po dito sa barangay Cartalawa. Kaya po sana po, uulitin po utay namin inaayos yung tubig dahil alam niyo po ilang dekada nyo nang pinoproblema po ang tubig dito sa Santa Elena. Ang pag-iusap ko na lang po at siyempre alam ko naman naiintindihan ninyo yung problemang dekada na hinaharap natin ay hindi naman po parang minamagic na parang isang ganun lang ay tapos na po ang problema. Kumbaga, utay natin, inaayos ang mga problema ng ating pong bayan, ng ating pong probinsya. So yun lamang po, ulitin ko, babalik naman po ako ulit. O siyempre, meron tayo konting pasalubong. Ano po? Yung konting pasalubong o pansinin niyo po, walang pangalan po ng politiko. Bakit? Pwede ko pong ilagay yung pangalan dyan, kung sino man. Dong, o kaya Joseph, alam niyo po, pero ako mayor ng siyang na taon sa Panganiban, nalulungkot po ako kapag lalo-lalo na, kapag meron pong ayuda, ang laki-laki ng pangalan ng mga politiko. Alam niyo po, hindi ko mailagay ang pangalan ko dyan, na pwede naman ilagay. Alam niyo po kung bakit? Hindi ko naman po pera yung pinambili niyan. Yan ay pera ng taong bayan. Kaya po, walang karapatan ang sino man na politiko na maglagay ng pangalan sa kahit anong pinamimigay ng gobyerno dahil yan po ay pera ng taong bayan. O pangalawa po ha, yan po, dati, kapag may binibigay daw pong ayuda, kailangan kaibigan mo ang naglilista. Dahil kapag hindi mo kaibigan ang naglilista, malamang hindi ka kasali sa listahan. O ngayon po ha, sa panahon po natin, panahon po ni Kuya Dong, panahon po ni Kuya Joseph, kapag meron pong tulong na manggagaling sa gobyerno, wala pong pipiliin, walang titignan, walang tititigan, lahat kayo makakatanggap ng tulong ng ating pong pamahalaan. O pangalawa po, o ito, ipukonsulta ko sa inyo kung ano ang mas maganda. Ang laman po niyan, siguro po ay 3 kilong bigas. May konting dilata, may kape. Yung susunod na dadalhin ko sa inyo, ay wala ng dilata, wala ng kape. Pero bibigyan namin kayo ng 5 kilong bigas. Yung 5 kilo, kasi nagkukonsulta po ako, mas gusto raw po nila bigas na lang ang ibigay. Kasi kapag bigas, alam niyo po nung araw, nung ako po ay medyo puro bolidong, pagka kami po yung kumakain ng yung kanin namin, alam niyo po yung pinagprituhan, yun po ang isinasabaw namin sa kanin, at kumukuha kami ng, alam niyo po yung asin, disabog, diba, sinasabugan ng asin, ay gusto ko ayos na yan. O kaya naman, nakamin lamig, durug-durugin mo ganyan, lagyan mo nung, alam mo po yung
Yung mga taruan ng baboy. Pakuluan mo na para lumabas yung mantika. Yung mantika, isasabaw mo sa kanin, bubudburan mo ng tawyo, ayos na yan. Kaya sabi ko, pag may bigas ka, ay ayos na yan. Ano po? Kaya ang susunod po, kung gusto nyo bigas na lang, pero 5 kilo ang ibibigay ko sa inyo. Bigas. Ayaw pa kayo doon? Ha? Oo, kasi po yung iba, sinasabi, baka pwedeng bigas na lang. O sabi ko, kung bigas na ibibigay natin, gagawin natin 5 kilo bigas. Ano po, payag? Sino ang payag? Taas ang kamay. Ayos. O sige, maliwanag ha. Pagbalik ko rito, ang dala-dala ko 5 kilo bigas. Ayun na po. O sige po, maraming salamat. Muli po, babalik ako para ihatid ang inyo po sariling sasakyan dito po sa Barangay Atala. Maraming salamat, Governor Ricardo Dong Pamilya. So ayan, nagkagulo. May mga t-shirts po na pinamahal natin. Ayun, nakatawa din sa mga likuran.